He sits among the elders of the land. She makes linen garments and sells them, and supplies sashes for the merchants. Strength and honor are her clothing. She shall rejoice in times to come. She opens her mouth with wisdom, and on her tongue is the law of kindness. She watches over the ways of her household, and does not eat the bread of idleness. Her children rise up and call her blessed. Her husband also and her princess, and he presses him. Many daughters have done well, but you excel them all. Charms is deceitful, beauty is vain, but a woman who fears the Lord, she shall be praised. Give her of the fruit of her hands, and let her own works praise her in the gates. Amen. Mga puta, naming balaan, kamanan, may lupang, may luto ng pamahan. Salamat kayo, Ginoo, naging adlaw karon usa sa pinakarason nga special tungod kay celebrate karon Ginoo ang Mother's Day o God o ang pinakadako kayo nga rason nga nahimo kini nga special Lord tungod kay ikaw ang Dios nga niya karon sa talaw talwala nga ngayon pa silungan ikaw naghatag kanamo Ginoo sa mga mothers aron kami magpabilin Ginoo hangtod karon diya sa imong tubangan tungod kay gigamit nimo ang mga mama nga ma-nurture kami Ginoo diya sa physical o ikaw nag-nurture ka namo sa spiritual Ginoo gigamit ng instrumento ang mga mama Lord. Thank you kaayo Lord for giving us the opportunity to celebrate together with the mothers throughout the world. Kini tanan ang ipasalamatan Ginoo pinaagi lamang sa tanghanan ng ngalan ni Hesus Kristo na among Ginoong manluluwas. Amen. At yun na kay ko gi-prepare, nagkadilin ako, no? Nagkadilin ako, pangita o pagpanganda sa mga posible na mabitbit na ako ang mensahe. Pero, ibalik ko ni Lord sa back to square mo dito kanunay, no? It is a Proverbs chapter 13. Kay, nakaingon ko nga siguro, kay balik ko ni mo diri Lord. Kay Mother's Day, malay karon o din higit karon tagaan o mensahe ni Lord. So, wala karon nga, ikaw naghatag ani Lord, na ikaw rin mo provide ani Lord kung saan siya. So, there was a saying that goes on, karang ingon nga, for every, kabalo na gid mo ani, kabalo na gid mo ani, kabalo mo ang kabalo mo. For every man's success and failures or downfall is God's opportunity. God's opportunity. Is a woman behind. Pangkat sa nato ang mga mothers. Saludo tayo sa mga mothers ngayong araw na ito. Amen. Salot. Yan yun ako ng mama. Manindog. Manindog. Then, update. We salute you, mothers. Aring adlaw. Kapaka na ito ina. Sila yung magpapak sila. Pabalik kong dapat kitang talang magpapak sa mga mama. Karong. Ay, mama tubi. Ay, mama tubi. Nagulat na lang. Salamat ka kayo. So, nakapamiling ko. Kung ato tanaw ng kalibutan, karon may isuon, wala kayo makita na good example. Wala yung complete na makita na good example sa mga mothers in the world yun actually. Yan ang mo makita ang mga good example sa mga mothers na mga Christian. Why? Because kung mama ka nga worldly, ang nakapulikian yun kung conform sa mga mama, conform. O kita standard sa kalibutan. Kay kalibutan naman ang mga mama. But ang mga Christian nga mga mama, maura yun ang dunay kapasidad na maka-show to the world a good example of being a true mother.
Kaya kung tanaw na to sa Balang Asilatan, daghan kaayo mga example din ha, na makita nato that showing us a good example of being a woman, a wife, and a mother. Daghan kay mga characters sa Bible. One of them that excels, no, is Mary, the mother of Jesus. And Christian mothers karon dili kalikayan kay because dili kalikayan nga dunay mga ups and downs nga kahitabo sa mga mama nga mga Christians kay on the process mo ng perfection, no? So dili sila perfect, but on the process ang ilang perfection meaning to say dunay mga butang nga kakahimpit na, but of all things nga kakahimpit na sa kinabuhi. Like for example, Mary, sa dihang gitawag si Mary sa Ginoo para mo bear a child nga mamahimong Savior of the world. Kanang pag-ingon palangdaan nga yes, no? Dili exempted si Mary sa mga doubts. Kita sa mga mama, na ay mga doubts ta, na ay mga worries, na ay mga anxieties, and Mary also is not exempted during the time because naasay mga fears, naasay mga worries, naasay. It doesn't mean, no? It doesn't mean na kung gamiton ka sa Ginoo, hingpit na ka, perfect na ka. Mary is not perfect during the time because he has also the fears and worries. Sa diyang gitawag siya ni Lord, o niya, diingon ang anghel, no? Diingon ang anghel, nagpakita ang anghel. Then the angel said to her, so chapter 1, verse 30. Chapter 1, verse 30. Then the angel said to her, do not be afraid, Mary. So meaning to say, gakurog sa kahadlok si Mary siguro during the time na may istorya na ang anghel kaniya what is about to happen to her. No? So diyan guys, istorya. And for you have found favor with God, and behold, you will conceive in your womb and bring forth a son, and shall call his name Jesus. He will be great and will be called the Son of the Highest, and the Lord God will give him the throne of his father David, and he will reign over the house of Jacob forever, and of his kingdom there will be no end. Kompletos ricados ang pagparayag sa anghel ngadto kaniya unsa ang plano, unsa kabubuton sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Sometimes we mothers ganadunggan nato ang mga plano proseso nagahimuon ni Lord sa atong kinabuhi, no? The process that God is doing sa atong sa kinabuhi gagamiton kita para sa iyang kahimayaan. But we cannot deny na ay mga fears, na ay mga worries, na ay mga anxieties. Kaya sa ako naging kailang may so we are still on the process of perfection. But even si Mary, you see, this is a manifestation that there's still doubts, there's still fears, no, there's still worries. Really exempted the anak mo Isun because Mary during the time in anak ko. Dinig siya sa 34. Then Mary said to the angel, how can this be? There are worries, there are doubts. How can this be? Since I do not know a man, hagas man may tamo nga mabuntis ako, nga wala magani ako na ilabti. Bisan sa akong uyab, wala ko na ilabti sa akong uyab. So virgin, that's why ito siyang Virgin Mary, because wala yun siya nahilabti. Though uyab sila ni Joseph, pero wala siya nahilabti ni Joseph. So, literally speaking, dili may tamong mabuntis si Mary. That's why he has that doubt na ang mabuntis, hagas mahitabo, na wala man ko nahilabti, hagas ko mabuntis. Thank you. Giubo ko just this morning kay siguro resulta na sige magkabasa sa ulan. Biyahe nila rin mamakan ko. But thanks be to God tungod sa sustaining grace nga nakamata pa ko. Then ko, yesterday, ilantan ko, Lord, dili gud pwede ilantan ko. Dili pwede umon ko. Dili gud pwede, Lord. Dili gud pwede, Lord. Ayaw manitaw na ko, Lord, sa ilan na pag-ubo. Kaya dili pwede.
Grabe ka demanding si Lida. Lord, dili pwede. Dili pwede. Kay busy kayo. Dagan po ay panghimuon pa, Lord. Pagunsa na lang. To God be the glory. Kay pagpatan ako this morning, kicking man. Uptick man. Hallelujah. So makita na ito, there are worries, there are doubts. Kinsay may laki rin nga mga mama be. Na ay mga worries na ito. Sa una lang, dabi yun sa isulti silingan. Dabi yun sa isulti ni Joseph. Gano'n buntis ka. Wala mo ka na ako ilagti. So ang nakaintay nga, ganun ditong kaning mga sudya niya sa mga tao sa palibot, pamilya, uyab, mga unsa paniha, mga silingan, anak, kung sa'y mahita mo kung mabuntis ka. So, inaana siya mga igsoon. But take note mga igsoon, in spite of the doubts, in spite of the worries, anxieties that Mary had, no? Pag ako sa 33, nani siya kasubmissive sa Ginoo, inin siya. Then Mary said, "Behold, the maidservant of the Lord, let it be to me. Let it be to me not according to our own feelings, not according to our own strength, to our own knowledge, to our own wisdom and understanding, to our own mind, but according to the word of God." Yun siya, let it be to me according to your word. And then the angel departed. Aya, mibiya ang angel sa diyang nasettle na sabutan na. Doon na naglikon nga kasabutan kay dili basta-basta ang dili basta-basta nga kasabutan. At stake ang salvation of the world. Kung dili si Mary musugod, kay ipairal niya ang iyang kahadlok, magkurog siya, ang iyang mga kabalaka, mag-unsa na lang. Pagpakan ato si Mary. Hallelujah. There are many Marys these days. There are many mothers these days na willing to unstake the reputation of the family, the personal reputation. Diba? Gusto ko ani, Lord. Gusto ko ani. Pero ministry, Lord. There was one time, grabe na mong lalis ni Pastor Sam. Din ko nga, pwede namang guta mga langad sa Ginoo nga. Kanang magsimpa lang Domingo. Magpalagad man sa Ginoo gihapon. Kanang naata sa prayer meeting. Naata present na sa mga Bible study. Simbata ka na Domingo. Nga kinanglan mong gibingon anak o guard yun. Nga magpastor ka yun. That there were times nga biyaan ang mga bata. Kaya mo ato lang sa Bible studies. Oh, mga inana ba? There are things that we need to sacrifice. But when the Lord calls us, gikinahanglan ni Lord ang dako kayo nga, yes, Lord. Capital Y, capital E, capital S. Just like Mary. Be it unto me, Lord, according to your word. Dapat tayo inana ng mga kasing-kasing mga Israel. Tawgon ka sa Ginoo, tahasan ka sa katahas, naligali ka kamao. Labaw sa tanan, na kay kahadlok, unsaon. Dawbi. Ang trabaho, ang pamilya, ang akong pangandoy, dawbi. Dili na lugar matuman, Lord. But be it unto me according to your word. Makita nato may isol, this is one thing that the Lord needs today. Saka mga mama nga maghatag yung example sa mga tao sa kalibutan in terms of faith, in terms of devotion, in terms of serving the Lord. Ikinahanglan para mudanag ang kahayag sa mga mama, mudanag ang kahayag sa mga kababaynaan, mudanag ang kahayag sa mga asawa, sa mga mama,
sa mga women. You see? Makita din mo dagan na yun kay role. Ang anak sa Dios nga mga kababaynaan. Daghan kay role. Tanaw na to may isun. Dinha sa Proverbs, makita nato there are 3 things that the world needs today. No? Kung atong tanaw niya sa primero natong gibasa sa Proverbs chapter 31. Gikan sa verse 10 to 31. There are 3 main, there are 3 things that the world needs today. First is a godly woman. Yes. Second is a godly wife. Third is a godly mother. If you are a godly woman, then the world looks at you as a good example. Godly gani. Diyos nun nga babae. And if you are a godly wife, the world will be looking at you because you are going to show a good example being a godly wife. Kinahanglan manakod ang mga Kristiyanong asawa. Manakod nga to sa kalibutan, sa mga kinaiya, nag-expect ni Lord being a godly wife. And if you are a godly mother, you are a good example to the world, sa mga silingan, sa mga kaparentihan. How it is to be a godly woman, how it is to be a godly wife, and a godly mother. Kaning tulong nga role, kinahanglan ma-perform ni sa mga babae. Kay kung dili, imbis nga mamahimo ta nga example ang sa kalibutan nga gatanaw ka nato, mamahimo inutang bad example sa kalibutan. Salamat kaayo Lord nga naay lantaw sa mga kababayenan, mga asawa, mga mama sa tangang kalibutan nga mamahimong kapainan, just like Mary. Dagan kaayo, just like Elizabeth. Daghan kaayo mga kababayan sa Bible nga mamahimog yung kapanundan. Amen. So dili makita nato diha sa verse being a godly woman, makita diha sa tanaw nato diha sa asa makita ang godly woman diha sa 30, makita nato sa verse 30. Charm is deceitful, and beauty is vain. But a woman who fears the Lord, she shall be praised. O sa mga klase ng woman, a godly woman, a godly woman, a godly woman whom the world will be looking at is a woman who fears the Lord. Hindi na wow! Babae may nadlukon sa Diyos. Unsay bot pasabot sa babae who fears the Lord. More than she. Masayip na niyo sa more than she fears his husband. More than she fears his boss in the office. That's the kind of woman nga gusto ni Lord nga nagtaong sa tagang kalibutan. A godly woman who fears the Lord. Kaya kung ang babae may nadlokon sa Diyos, ang plano kabubuton sa Ginoo sa iyang kinabuhi, matuman gayon. Kay dili siya ang magbuot, kundi si Lord ang magbuot. Kay muingon man siya, just like Mary, Lord, daghan kog mga pangutanan, daghan kog mga pagduha-duha, daghan kog mga kahadlok. I have so many fears, worries, anxieties. But let it be, Lord. Let it be. Makahimo ba ta, anak, mga woman, mga women? But let it be, Lord, according to your word. Lisod kayo danggol-danggol ang akong oras panahon. Pamilya, bala, ministry, Bible study,
But Lord, let it be, Lord. Kalisod ko, Lord. Tabang, Lord. Let it be according to your word. Salamat sa mga babae. Salamat sa mga women nga gigamit nga instrumento sa Diyos to fulfill His purpose and plan in the church, in the family, in the city, in the nation, in the world. Kung wala'y mga kababahinan, mga igsoon, mag-unsa na lang. Sa ako pang introduction kaganina, for every man's success and failures or downfall is a woman behind. Mag-unsa ang lalaki kung wala ang babae, mag-unsa ang bana kung wala'y asawa, ay di ko patawag nga bana kung wala'y asawa. No? So mag-unsa ang lalaki kung kulang sila. Mag-unsa po ang babae, hindi siya kumpleto kung wala ang lalaki. Gi-blend together ni Lord, no? Gi-blend together. Pero kayo kunay na kung diferensya, Lord, sa pagmagda ni mo sa babae at lalaki. Pero ingon si Lord na ako na ayaw na sa luma. Ako na wala kay labot, anak. Ayaw na siya ifatong. Because that's my secret. Kanina ko, Lord, gusto kang babae, pero grabe nakatingadaan kay Lord ba? Just yesterday, nagutanan ko. Grabe ka, wonderful ka ay pagmugna niyo sa babae. Pupunta na lang sa agod, busok naman siya. But why is it, Lord, na from her, no? From the woman, some, they multiply. Kaya lang may matres ang lalaki. Babae na. Only the woman has the capacity to bear a child. Kahit kami tinanawan. Labi na ang mga lalaki, labi tinanawan natin. Kaya nga naman, my God, my Lord, kaya wala na bali na nga ang matres sa lalaki. Kali kinas babae. Pero katingan kay may son, unsay kapasidad sa gusok. Kay gusok man ang babae, gikuha man, katulog man ni Lord. Ang lalaki, o yan ay gikuha dayon sa Genesis. Gikuhaan o gusok, sa kagusok ang lalaki daw gihimo nga woman. Rego ni Lord, na, pero, grabe na yung nga, Lord, how wonderful it is, how marvelous it is, how amazing it is. Kikinahanglan ang babae. Grabe, advance kaayo ang plano ni Lord. Grabe, inaana si Lord ka, inaana siya ka sovereign, no? Kanili na itong mafatong yun. Kaysa sinugdanan palang daan, plansado na, plano na, naagin na siguro una ni Lord, Lord, maling lang, inigmog na, mas babay, maling lang yun, 100 steps ahead, si Lord, nakita na ni Lord, what is going to happen, and why it is going to happen, and what He will do when it's going to happen. Nanat siya kasubili nakita na niya. So, He planned ahead. Wala na yung pinakabay. Kung na ay bride, maro lang siya. Pero usara nilang bride, si Lord Ragyo. Pag mugna niya, o di na siya, kinanglan mugna o babae. Daw di kayo makasala man ang babae. O niya kay magpasagat man ang lalaki, di man badlungon sa lalaki. Basta, bandayanan yun na ito, mga bana, pamadlong ikaw mo sa inyong asawa. Kay mo mahinungdan, na nag-entertain si Eve, kay wala, nagsunod-sunod na si, ang lalaki, nagsunod-sunod na si Adan sa kang iba, kaya nga, kaonin, lagi man ni, it's good to taste. Naana pa rin si Juan. Na actually, si Adan ang unang aging, ay mangnoan sa Diyos, nga, of every tree, in the midst of the garden, you will surely freely eat, except anagon
Unsay na una? Sa Genesis, unsay na una? Di ba, una, niabot ang pagpasilaan kang Adan. Una man, ayaw imong ang babae. Ayaw siya gikwaan sa gusok. Sa na-realize ni Lord nga, it's not good for a man to be alone. Sa na-realize ni Lord, agoy marag lonely kay si Adan. So, ayaw pa. So, importante kaayo. Importante na yun kayo, mga bana, take note, mga bana, balunga, mga asawa, maglipa-lipa na. Hello. Kaya kung pasag na, hindi pang-fulfill ang plan of the Lord. Really, mahigpit. Seriously, sa diyan nakasala, grabe ang sovereignty ni Lord. Sa diyan nakasala na, giplano na daan ni Lord that He's going to provide a Savior. But the Savior that will come from heaven and earth should be conceived with just a plain woman, Mary. He is just but a plain woman. So, giplano ni Lord. Giplano ni Lord ang tanan. May gani, si Mary, in spite of the fears, worries, anxieties, he has that submissive heart. Why? Because he fears the Lord. Nahadlok siya. Kada bitang dili ka hadlok nga o mura tag mahadlok nga uy nagbaybal di nagbalbal dili. Kanang fear with awe. Kada bitang kahadlok nga na ay uban nga pagyubo, pag-ila sa imong Creator. Kung kita, mga kababayan, wala kita ni Ana, then we have to possess that fears with awe to our God. Kay una-ana si Mary. That's why natuman ang plan of salvation. Kay wala siya nibalibad. Ay, dili ko. Inang Ginoo nga dili ko. Wala niya ina ang anghel. Ina Ginoo nga dili ko kay agas mabuntis ko nga wala pa ko nahilabti. Unya, kung mabuntis ko nga wala pa ko nahilabti sa akong uyab, adi, iya ko pulagan. Kay laing uyab, kay buntis man ka. Nagpahilabot ka sa laing. Unya, dili ko kay, kulatahon ako sa akong mama, papa. Mukha nga natin matingala sila nga naglubo ang akong. Unsi-sulti sa akong mga friends. Ilang ko bugal-bugalan. But you see, because of the submission of Mary, tungkol sa submission and obedience, grabe, and humility, si Mary was able to bow down and let the will of the Lord be done according to your word. Dahil mga panahon inanda mga iso. So we need to fear the Lord. A godly woman who fears the Lord. Muning gikinahanglan karon sa kalibutan. Importante kaayo mga iso that we need to show a good example. Thanks be to God kinagatang mga women diri na nagtudlo o DSC, naghimo o COD, nag-excel in terms of pagpakanan ng mga women, nag-excel in terms of financial aspect, nag-excel in terms of discipling, in terms of discipleship, nag-excel in terms of leadership. Kaya nga nung may ison, tungod na sa mga maayong mga plano, nga ni-submit, unya dayon, allowing the Lord niya. Ikaw man, Lord, ang nagsukuan ito. Igor, agad di mo sunod. Lord, bahala na ka along the way. Bahala na ka sa process. Just sustain me, enable me, empower me, na every time mo tindog mi diha sa tubangan, Lord, put your words into our mouth, and let it be, Lord, that it will serve its purpose. Na nung ihatag nimo, direct to the heart, masalod, and it is going to serve its purpose. Nganong ipatindog nimo, o nganong nigawas sa baba, o nganong
unsay rason nga gisulti nimo na. Ug ipasulti na nimo, ug ipabitbit na nimo. Hallelujah! Inani ang mga women's. There were times dili sila ready. There were times nga na ay mga worries. Pero pag abot na sila sa COD nila, praise God, great Savior ang mga kaigsuonan. The picture sila, not because they wanted to display, no, nga mga yun sila, pero picture sila in order for the others, other schedules nga mga women nga to be challenged. Nga gatultul gani mi, so tultul na tanan, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Ano yung mga panahon nga mag-marathon itaw ang makatulong sa schedule ng Sunday, makatulong sa schedule ng Wednesday, kay conflict man dire, Wednesday, dito itaw sila speakers, mura sila mag-marathon, luoy kaayo every Wednesday, and every Sunday, kay peak baya kaayo ang Sunday, diniit sa bakay dito itaw sila. Inaana ang mga women's. Panahon ni sa women's, sa men's, pasensya na yun kaayo. Kay Mother's Day man karon, so sila sa atong i-prep. Naapoy time sa inyo, naapoy time ninyo. Wait lang sa turno ninyo. Karon kay turno pa Manila, no? Sinsya na, no? So ingon na ang mga women's, no? What the world needs today is a godly woman or godly women who fears the Lord. Muna isulti niya sa verse 30, no? Verse 30 sa chapter 31 sa Book of Proverbs. Amen! Murag basbasan ako kay Basin. Magbaga na to, ma'am. Sana to, murag Basin nung kaapay sunod. So, second, what the world needs today is a godly wife. O, nanata. Pumanata sa godly woman, godly wife. Kaya nga no, if you start being a godly woman, di na lisod, mahimo kang godly wife. Usa katong wala pa, katong wala pa ng amin nyo. Chill lang. Kalma lang. Kaya gina-prepare mo ni Lord, being a godly woman. Pag abot ang godly wife na mo, wow, praise the Lord. So ay, hindi mo magbago to. Kayo mga yun, nakaduwa na lang si sister, nakatulo na lang si sister niya. Ako wala pa. Ay, so on. Na ay unique na process si Lord para sa imo. Kapaka na to ang mga singles. Na ay unique pa. Na ay mas na perfect man in a perfect situation. Amen. So, dili magbagugbot. Dili magbagugbot. Amen. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. So, the world needs today a godly wife. Kung sa ingon nila sa tanaw na ito sa murag na sa verse 10. Sa verse 10. Iyon nila, who can find a virtuous wife? For her worth is far above rubies. The heart of her husband safely trusts her, so he will have no lack of. Taas kayo ngayon, kung imong tanawon, masyada maganili basahon sa Bisaya. Pero dili na lang nato basahon mga igsoon. I-shortcut na lang nato mga igsoon, no? Kaya labi ng oras, paspas kayo. So the world needs today a godly wife. A godly wife who is truthful to her husband, submissive to her husband, and what else? What's up ay makita nato? Truthful, submissive, and respectful. Respectful to her husband. Oh. Desayo na to ha? Matinud-anon. Truthful, matinud-anon. Submissive. Husband. Gatanaw ang kalibutan sa mga asawa karon. Nanawaragon. Gatanaw ang kalibutan sa mga asawa nga mga Kristiyanon nga mamahimo maayo nga kapanudan. Being a godly wife who is truthful, submissive, and respectful. Usa ingon sa Ephesians, ini ato sa Ephesians. Para tayo seminaraan nino, lakbit na mga igsoon. Usa
ingon sa Ephesians chapter 5. Ephesians chapter 5, verse 20. Chapter 5, hindi na ko memorize no, pero 22 and 23. Wives, klaro kayo rin mga isuon. May nga nga, pasura kay, usahay ka nang i-appreciate me, pero usahay i-jump po me. Ayun na niya, wives, submit to your own husband as to the Lord. For the husband is the head of the wife, as also Christ is the head of the church, and he is the Savior of the body. When we submit to our husband, we submit to Christ. Do not claim that you are a submissive wife to your husband or to God when you are not submissive to your husband. When we speak about submission, my son, in all things, submission, submit in all things. Kasi permiro, my son, truthful, matinod-anon, meaning, dili ka magbakak-bakak sa imong bana. Walay, dili pwede magbinakaka ka sa imong bana. Usa na galing mo. So therefore, kay usa na mo, walay tinagok. Oh, there's nothing hidden or hides nothing to your husband. Walay lipod-lipod. Isulti ang feelings. Isulti kung sa gibati mo. Kaya mo na imong bana nga, abi kung kukira ka. Unya gamay lang ang friction may son, buto ang pinatubo. Uy, na lang husband, abi kung kukira ka. No. Importante, communication. A relationship will never grow stronger kung walay communication so hianda mo. Usa ka mo bana ay asawa, ayaw gyud mo presyon nga ang inyong bana nakaibalo na kanimo from head to foot, inside and out, only God. Okay, wala na kaibalo from head to foot, inside and out, only God, then you have to communicate. Ngayon na ng asawa nga, abi magmudang mo nga kuhaan mo ni ano. Kasi abi nga wala ka nag-istorya. Wala ko din istoryahin. Hagas mag-naibalo ko. So, in everything, dapat walay taguon mais. Especially when it comes to feelings. Pagsuko, suti. In a proper way, in a proper manner. So that ma-practice na to maigsoon ang submission. No? Ma-practice na to ang submission. Kaya mo ingon diri, wife, submit to your husband as to the Lord. For the husband is the head of the wife. Dili ba itabo? Dili siya ma-reverse. Lugarong nagagay ka ma-reverse. Nga mura ang wife, mura paunay head. Unya, ang husband, muna mo submit sa asawa. Ay dili malimpay sa loob anak. Dili gyud. Kay mao gina siya ang proper, oh. Mao gina siya ang gipakita, gimando, gisulti. Dili nimo ma-reverse na mo iso. So if ever kung ikaw wife, you cannot submit to your husband, then lamaw na dili ka submit sa Ginoo. Gali man nimo makita ang Ginoo. You cannot see God. Pero imong bana makita man nimo sa imong mga mata. If you cannot obey, you cannot submit, you cannot respect her or him, then ingon anak po sa Ginoo. Dili ka makarespeto sa Ginoo. Medyo sakit, pero mao magyud unsaon ka magyud na, mao magyud na. Dili magbuot-buot mga asawa, dili magbuot-buot. May next Pastor Sam. Ngano? Naginghatag ko instruction nga mao na ang imong buhaton. Kaya na mga panahon mga ison, in our own eye, amin na to, okay na. Kanang we decide without the consent of our husband, especially when it comes to budgeting. Kaya hana ko katungan mo, para naging katulit to. Ay na problema hangoban. Bayad sa kurente, sunod na na. O, diba, inana. Hindi nga, ngano wala isutan. Ibayran ako kurente. May instruction balik ko si mo, kabayran ako kurente. Lanas, Pastor Sam sa una. Para na to grocery, pagkaon, balon sa mga bata. Di, manggod kayo maputla na ta. Ako man ang problema, anak. Just wait. Na ay para anak. Na ay para intended para anak. Nga nung nagbuot-buot ka, di magkakakita ka ron, latay sa kan. Sini-sina na sa pasusan sa una. So kung mauna, maugid na siya. Kaya siya, ana na sa akong
una-una. Kaya una-una ko na. Ako na nang gitagan-an. Nanay para ana. Nganong galapdon mo imong ulo? Lagi. Adi sa sunod, sige. Mabutladas ko rin bahala na ka. Sige pa. Karon pa lugar ta mag-worry. Nga Kristuhano na ta. Karon pa lugar ta mapalaka. Nga nakaibalo na taon sa isultis pulong sa Ginoo. Nga my God, ingon si Pablo. My God shall supply all your needs according. Diba? Karon ba? Sa una, wala ta. Waldas kaya ta sa una. Watay ka na sa isultis Ginoo. Nga He is a provider. Seek first the kingdom of God and His righteousness and everything shall be added unto us. Nakaroon pa noon. Sige, kang bahala. Akong kawawa. Joke na. So, iunana na siya mga igsuon. So, kinahanglan ni ay, wife, be truthful to your husband. And be submissive to your husband. Dili, wife, ang iskutan ni Rhea. Kasi kung nga woman. Lahi ang woman. Delikado po no kung may guntag woman. Yung submit mo dito sa inyong uyab, delikado na. Delikado na. Kung sa'yo gusto sa inyong uyab, submit. O, dili na siya applicable sa ilana. Applicable ka na sa banag asawa. It will never be applied to a woman, a single, na nai-uyab. Kaya delikado. Yes, delikado. Gano'n na ba? Habalo daw sa standard sa kalimutan karon. Ay, ito, Lord. Hatlo kayo. Ang standard sa kalimutan karon. That's why ginata ni Pablo, do not conform any longer to the standard of this world. The lust of the flesh. Diba? The pride of life. The lust of the eyes. Okay, hindi kita dapat conform. Take note, mga woman, ang gusto ni Lord na we must be a good example to the world in terms of godly. No? In terms of fearing the Lord. So, mauna siya may isuon. The world needs a godly wife. Kaya kung dili magpakita o example ang mga asawa ngadto sa mga kasilinganan na inaani kita ng mga klaseng asawa na truthful kita, na submissive, wala sila kapatulodan. Nangangkalimutan karon is on the way of chaos. Grabe, ang kalimutan karon mga isuon. Bukang lapini, mga inana, di na ko happy, bulag ta. Kaya, mo ingon na nakalimutan, kung hindi ka happy, di. Pag bulag ka mo, kung hindi na happy, kagasman. Bed of roses, pagsulod di mo sa kami yun, gisaaran ka o bed of roses, dili, oy. Kaya dili man makita mo nga relationship, dili mo undergo sa trials and testing. Undergo yung trials, testing. Kaya aron makita ang kahayag, kung tinuod ba yung nagkahigong mga yung mata mo sa. Dili ni mo ma-proven. No? Dili ni mo ma-prove that you are really loving each other. Kung walay testing, walay trial, sulayan gayon kung gold ba ka ng inyong mga gugma. Kay basin kung dili gold, gamay ra nga pagsulaya na, mukibrang, munurang, mutarnes ang inyong gugma. Sa iyo, kung katong wala pa nakasunod sa kaminyoon, ha? Do not expect them to process. Amen. So, but thanks be to God, kay kung Kristohano na daeta, nanay guidelines, nanay puno sa Diyos, na mamahimo na itong sumbanan, aron mamahimo tang kapainan. So you see, we need to follow the guidelines in order to be a good example to the world. Grabe ang kalimutan, nanginahanglan ani. We cannot show to the world that our God is the creator of heaven and earth. That our God that we serve is so powerful. That our God that we serve is the Savior of the world. Hallelujah. Usa, ay lain ang kalimutan karon kaya naay sila gitawag nga women's lib. Women's lib, liberation. Dili inana ang will sa Ginoo. Submit to your husband. Wife, submit to your husband you. Kaya ani na siya mga igsoon. Bisan unsa pa katsada sa plano nato mga asawa, take note, bisan unsa pa katsada sa atong mga plano. The fact that you have a husband, the final say should be the husband.
May siguro ka nga, pasura, pabor-pabor. May agin ako, may anak, mga igsoon. Kung incredible kong istorya. The final say should be the husband. Sa unang po yung may ko nga, oh sige, ang imo man ka ang matuman, di ang imo ang matuman. Anyway, o na mo yan ko, anyway, but anyway, you are accountable to the Lord. You are accountable. Sa day of reckoning, sa diyang ingon na Ginoo nga, oy ana, di maasa naman mo, di ba? Sa diyang nagkuan na, sa diyang nakasala na sila. Kasi unang nag-atubang sa accountability. Husband, oy, lalaki, si Adan, what is this that you are doing? Ulang na lang mayon si Lord nga nung gipasagdan magud nimo, badlo nga lagi. Ipasunod. Tanawa. Mga asawa, kung dili ta masapit sa atong mga bana, especially when it turns to serving the Lord, may itong pag-alagad sa Ginoo, ngayon ang bana nga simbata. Pero may nga, ay dili busy kay Chris Balay, dagan pa ko timanon Chris Balay. Yan dili ka makasimba, you are not actually submitting to your husband. Si Pastor Sam ngayon nga, kung pwede pa hasta ang iro danon sa simbahan. Manas Pastor Sam sa una, pasagdi ka ng balay. Ngano na yung kulay iro? Kung pwede pa lang, ano siya, kung pwede pa lang hasta ang iro, ipasimba. Why? Because Sunday is not our day. Iyahawan ni Lord. Everybody should bow down and worship. Wala siya ang purpose. May naginaw nga, unong kaadlaw ninyo, isara. Ginagan patarason. Di sabihin mo, simba ka ron ha, maligo sa dagat, simba ka ron ha, mag-party, lagatag mga rason. Pero bisa noon sa pa, ang mga rason na ito may iso, hindi na siya valid. Atubangan sa Diyos. We have to submit. So why? You cannot claim that you are submissive to your husband, to God, if you are not submissive to your husband. We need to submit to our husband. Ngayon ay ko nga, okay, pero anyway, ikaw yun ang una accountable sa Ginoo kung palpak ang plano. Pero ayaw yun pag asi-asi. Kaya isa no sa nasawa na yun ka. The first one who is accountable to the Lord is the husband. The husband is the head of the wife, just like Christ is the head of the husband. So kay siya ang head, submit to the head. Ano gina siya nga isa? Submit to the head. Bisan unsa pa katsada sa mga plano. Okay lang mag-discuss ko sa mga plano ninyo. And then you come up to a right agreement. Pero kung dili maiso, if there is a clashing, submit. Talagyan na siya, submit. Nga nung musulti ko maiso, daghan na kaayo na agian nako nga mga experiences together with Pastor Sam nga ginagulangkol na mo ang oras, panahon, financial, nga kanang pamilya, simbahan, trabaho. But pag mayon si Pastor Sam mawali siya. There were opportunities maigsoon makatrabaho abroad. Pero pag ito yung Pastor Sam, no, pabilin ka. Kanya there were times na mo attempt ko nga, uy, may nanong, tingnan ko sa kukayaan nga 3 years, by just 1 year or 3 years, makapalit na tagbalay, kapalit na tagsakyanan, kay Japan ba yan? Kasi na minyo o doktor. So, dili basta-basta ang atuan nito. Hindi na may iso na, uy, may na lang, may Pastor Sam. Rugaran ko supply officer. Gitan na ko may iso, stable ang trabaho, supply officer, Region 10. Unya, ibaylo ko ang ako abroad na kulang lacking of security at danger. So, tingin ko nga, sayang po na opportunity nung palargahan naman sa ospital, na lugar. Pero sangit sa husband, sangit yun. Rugar ako pasabot mo, mag-hire kita helper na magatiman sa atong mga anak. Dili na lang. Muundang ko sa akong pagka-supply officer ka, ako'y magatiman sa mga bata, hala, sige, abroad. Sige, gusto ka abroad? Abroad.
Pero undang sa akong trabaho, akong nauna, uy, Ginoo ko kadagan pa sa nag-aspire, aning nga posisyon niya, undang nga ako banda, uy, Lord, dili, junk. The plan of leader. Nagtrabaho ko sa Sabal Maison. Di may kasapon. Buntag, mula ka siya lasutso. Mo po'y pagkabot ng hospital. Kailan sa hospital, ang duty na may paggabi. Most of the time, night duty. O nga, pag ulit mo niya para 5, mo po'y paglakaw na ako pa sa hospital. Dili kami kasapon. Ni come up sa solusyon. Undang. Kay kung dili ka mo undang, ako'y undang. Ako muna, may gamay ba sa sweldo ko? Niya ako ibaylo, Ginoo sa akong bana nga kanang posisyon niya sa sweldo niya. Ay, di undang si Lida. Pero sayang, di ba? Sayang. Pero magkaunsang lang sayang may ison. Walay katiman sa mga bata. Na magaling magkatiman helper, may pang-helper, kapitambok. Ang imong anak ni Wang. Nga naman, ayahay sa helper. Ayahay. Kaya bisan pagkaon sa mga bata o milk sa mga bata, ananawin mo, sila na nambok, no? O ayahay, pag ikaw ay tulog ang mga bata, pero sila tulog-tulog. Naabalik ka ng mga witness. Munang sabihan nag-desire na mag-apron, ay undang sa trabaho. Undang mo. Hindi po ka undang na trabaho sa abala, ako yung undang trabaho. Grabe ito si Pastor Sam. Anak ko siya ka-firm ka ayong stand. Makain mga witness. Ayaw. Ako rayo undang. Undang, Lida. Inanak mga igsoon. So, husband should be firm sa inyong stand. Ay, kung baling-baling, kayo will never be a good example to your wife. Ayaw yung baling-baling. Especially in serving the Lord. Ay, mo-follow na sila. Nakita sa asawa nga, labi niya kung ba na, hindi kayo mabalik. When it comes to spiritual things, hindi kayo mabalik. Mo-follow na. Mo-submit na. Pero pag di makita nga kanang firm ang imong pagpangalagan sa Ginoo nga dili nakasubmit imong wife. Because Christ is the head of the husband. So si Kristo ang ulo nimo, then follow Jesus. What is the will of the Lord Jesus Christ? Follow diha mga igsoon. Kung sa ang perfect will ni Jesus. Dayon, allow your wife to follow you, to submit to you. Just be firm. Firm sa inyong stand, mahitungod sa pagpangalagan sa Ginoo. Inanak siya mga igsoon. So, the world needs a godly wife who is truthful, submissive, and respectful. Dili lang respectful nga mo baw ka, pero si Sarah, na si Sarah. Kang Abraham. Na-even to the point na mura i-deny. Sino nang baka i-deny ha? I-deny na inalang nga kanang, di ba? I-deny ka rin ka asawa. Grabe ang submission ni Sarah ha? Makaya na nato, mga igsoon, mga wife. But just to fulfill the will of the Lord, inana ka sa pulisin si Sarah o si Abraham para lang matuman alang sa katumanan sa plano sa Diyos para sa mga Israelita, gibuhat nila ang tanan para matuman lang ang plano sa Ginoo ngadto sa mga katawan sa mga Israel. Inaana na siya mga igsoon. And then the third is the world needs a godly mother. Godly mother. Makita sa 10 o 21. Kung sa inyo diya sa 10. 27 and 28. Katong godly wife kaganina sa 10 o 21 to siya mabasa. Kani karon sa godly mother makita sa 27 and 28. Ingon na, She watches over the ways of her household and does not eat the bread of idleness. Her children rise up and call her blessed. Her husband also, and he praises her. Grabe no? Sabi ni Isaiah pa mga igsoon, tanaw nato. Matagbo ka sa iyang mga ngabil, ha? Tanaw na god. Sa matagbo ka niya sa iyang mga ngabil, manggawas ang kaalam. Grabe ka maalam mo ng mga asawa.
No? Kaning mga mama, mga asawa, mga mama, she opens her mouth with wisdom and on her tongue is the law of kindness. Grabe. Kung tanaw ni mo karon ang mga babae, mga igsoon, isikas chika-chika sa mga kasilinganan. Walay kaalam. So instead ang mga wife di ay, ang mga mothers di ay, manggawa sa mga ngabil, kaalam yun. For example, we do not need to entertain mga false discussion, false mga accusations sa mga tao. So instead, i-challenge na to na let's pray to God concerning him, concerning her, and kaysa magsumpay na dili na kaalam, dili na wisdom ang manggawas sa mga ngabil. Especially magsinumpay na dayon ng manggawas sa mga baba, unya dayon mga bata, kipangasakan, unya dayon yung kay balubit ang mga igsoon, whatever comes out from the mouth has power. Binagay, kay kagibulo. Inaingon mo. So, manay mong bata, kahit gibulo. No? That is not wisdom. Dili na siya wisdom. Pero nga, wala yun, kuy, kuwarta. Butangan ko ang feelings. Yung pinaupungot, pagin nga wala yun, kuy, kuwarta. Hindi ako kung sa'y manunggan, sakyan sa kaaway. Kung sa'y manunggan nga, di mention sa mouth, sakyan sa kaaway may iso. So instead of declaring negative things that comes out from the mouth, always remember nga that whatever declaration and proclamation that comes out from the mouth, naagila siya ikahon na iso. Especially kung Kristuano na ta. Kristuano na ta kung naiwan ni Jesus, oh. Whatever things you declare, it shall come true. May tabo kung unsay inyong i-declare sa inyong mouth, when 2 or 3 of you declares something in your mouth. No? Mahitabo yun. So, bantayanan kaayo sa mga asawa, mga mama, nga kung unsay mo gawas sa atong mga ngabil. Dili ta ka-blame sa world, dili na to mag-blame ang mga mama sa kalibutan, kay wala pa man sila naibaluan, may tungod sa unsa ni sultis mo sa Ginoo. The first thing that we can do to them, mga mothers sa kalibutan, is bring them to Jesus. Danon sa sila diya sa tiilan sa Ginoo. Sa diyang madala na sila sa tiilan sa Ginoo, aya sila masultian sa pulo sa Diyos. Kung unsa dahil sulti sa pulo sa Diyos. Iba-apil na sila sa COD. Iba-apil na sila sa chain prayer. Inguna na ang mga mama, inana ang mga women dapat. Kaya listen until dili sila madala sa tiilan sa Diyos, dili sila makaibalo may iso. Dili. Magpabiling nga, gamay rin kay mga mama nga nagpakita may ihiblo nga sa kalibutan mga kasilinganan. We need to be a good example sa atong mga kasilinganan, sa atong mga kaparintihan nga wala pa diya sa tiilan sa Ginoo. Kaya kung makita nila nga, si Mitanta, uy, pinanali mo muna again? Uy, inanali sa ilang church, kapagulibak ng gihapon, niya, mulikas ng gihapon, niya, mga kung anong gihapon, mga simitang lang gihapon, mag-anak, nakakalimutan. Hello, mga mama, nga, ako'y dili busy sa mga things in the Lord. Busy sa mga things in the world. Instead of busy in the things of the Lord. Ang mga mama, grabe, full-time ministry na sila. Full-time ministry. Nga naman, no? Dili sa atong church, in spite na naa sila yung mga trabaho, full-time ministry sila, naa sila yung mga trabaho sa secular. But full-time in the ministry, why? Dili, kung buluhaton sa Ginoo, ay naa na sila. Mas una pa sila sa mga YP. Sa mga buluhaton sa Diyos. Mas una pa sila pag-perform sa duties and responsibilities. Pakpaka na to ang mga mama. O mayroon ang church na, sige, pag-amutay kita, una pa na sila mo-perform. Lubigan pa ang mga mens. Okay, dili na sa pagpagkuhan sa mga mens, pero tinuod na siya may igsoon. Tinuod din na siya.
So makita nato ang mga women, makita nato ang mga wife, makita nato ang mga mother dinhi sa church nga inaana sila kadasi pagtuman sa kabubuton sa Ginoo, just like Mary. Just to fulfill the plan and purpose. Yung sa plano ni Lord, babae ang unang ka-perform para matuman ang plano sa kabubuton o plano kabubuton sa Ginoo. So ayaw mo kanimo pag-iyon Happy Mother's Day sa inyong mga mama. Kaya kung wala na yung mga matris sa inyong mga mama, dili na sila mga buntis, daw ianak ka mo, o makita ninyo ang itsura sa kalibutan. No? Ang yalili, mag-fulfill ang plan and purpose sa Ginoo sa inyong kinabuhi. Salamat sa mga mama. Salamat yun kayo. Salamat kayo sa mga mama. Huwag ipadakopon ko. Kampingan ko, 9 months. Ngagigapas ko. Ako, dili sa yun. Siyang kamulan nga. Biyan-biyan ka diha. Di kakatulog. Una maginaw ka lang. Umanakay ka rin mula na. Di sa yun, walay tulog. Uya napay ko nga. Daw inig po nga mga lahutay ka kung inutong. Nga, daw okay, di ba ingon mo iso na, ang kinabuhi ko sa asawa during childbirth, ang kanang adlaw sa pagpanganak na. 50-50 ang chance. Di ba? 50-50 ang chance. Kaya gano'n. Sa pagpanganak, 50-50 ang chance. Kaya ang pikas ko ng tiil, ito alas interior, alas lunanan. Ang pikas ko napadali. Pero ang pikas dito na dito. Kaya, dili man mo masiguro. Dalagan mo. Bila ito mismo na kanarabay na waiting sa iyang EDC, expected day of confinement niya karong wala na. Pero tinuod na siya, that's the reality. That's the reality. Pero kaya, declare na maguna ni Lord. Tungod lang sa sala. Oh, tungod sa sala nga giniklaran ni Lord nga, proclaim ni Lord nga ingon anang may tabo sa babae. Because that is the consequence. So, naman kita mga mama ay nasa ibabagbod. Siya na sa kanta mamuntis no, ako lang pirmi, di katulunan niya. Siya na sa kanta mamuntis, ayong kinalahig sa kaya wala siya mga matris. Wala siya mga matris. Wala siya kamatuuran, no? Wala siya kamatuuran. Kasi ikaw kayo na mga anak, bahala pag sa kanusina, hala sige. Kaya give us Lord na go to the world and multiply. Pulo mo na sa Ginoo. Go to the world and multiply. Dili, get ka baka, you cannot go against the truth, but for the truth. So, kining ang naging nila, isa pa din, kung wala na, takabalo, pagkasunod bulan, para na yun. Dili mo na balik ka yan. Kaya ikaw man ang naing matris. Hallelujah. So, mana siya may iso, the world needs a godly mother who is praiseworthy. Sa atong ibasa, yung kaya klaro, kaya praiseworthy to her children and to her husbands. 27-28. Grabe kaayo. Kanunay siya nga nagabantay sa iyang pamilya. No? Yan ay siya katinapulan. No? Kugi siya. Kaya kung yung basahon ang tanan kami, marang makayon ka nga, ano, babayin nga nani ka Lord nga asawa? Ano, babayin nani ka Lord nga mama, marang bulang ba siguro Lord? This is the kind of a perfect mother. May the perfect mother. Dili, bisan 50%, dili gini na ito mapagka perfect man siya, pero at least man lang 9% na makaimutan nga, ops, ana nga dapita. Okay ko ana. Dali nga napita, para dili. Weak ko dali nga points. Pero ani strong ko ani nga points. Na nang kugib daw, kugib. Na kanang timbang yun sa bana, anak daw. Nga kuan, timbang yun kanunay. Kanang, ops, strong ko ani nga points. Strong ko ani. Kay pray yun ako kanas buntag sa'yo ang akong pamilya kung bana, hindi trabaho, anan. Ops, ay weak ko ani nga points. Kanang binuangon ko sa bana. Alam ko, singhagan ko, awit ko, ano po yung ay ito sinagin, kaya singhagan ko, buto ka na, pantay ka na, di kagit ka dulog, di kagit ka tapat, sige, awit ko, anak ang points. May na, no? So, dili man galing siya 100% na makuha na ito nini ang isulti nila sa about sa mga mother, sa mga women, o sa mga asawa. But at least my soul, especially that we are Christians, on the process,
ang atong perfection. And thanks be to God kay kanunay sa imong kiliran ang imong bana na baoy head nimo na si Kristo ang iyang head o dili na lisod i-cook up kaning klase sa standard nga ni anahipatig sa Proverbs chapter 31 verse 10 to 21. Amen, mga igsoon. Ganyan ako ang tanan, manindong mga igsoon. Hallelujah, hallelujah, Lord. Salamat kayo, Lord, sa imong mga puno na imong gihatag ka namin karoon mga pagpalinundog, Ginoo, o mga paghiya ka namin, Lord, ng mga kababayan, mga asawa, mga mama, Lord, na di akaron niini nga mga oras sa Lord. Salamat kayo, Ginoo, ang imong labay-kawang ang imong mga pagpagmangno ka namin, Ginoo. Tungod kay ikaw man ang enable ka namin, ikaw ang strengthen ka namin, ikaw ang mag-empower ka namin, Lord, aron nga magampanan yun namin ang among katungdanan. Diha ka nimo katungdanan diha sa among mga bana o katungdanan ngadto sa among mga anak. Salamat ng isang tuman ang mga senior women, Lord. Thank you kaayo, Lord. Salamat po kami kaayo kanila kay mga gipang-andam na mga maayo, Ginoo, nga mga plano sa alang kanila, Ginoo, na pag-abot sa panahon, Ginoo, doon ay perfect timing, perfect time, perfect nga partner na imong taganaanan kanila o sa mga kaigsunan usab na mga asawa, Ginoo, nga wala pa'y mga anak. Nagpasalamat sa kami, Lord, na doon nagyapon kayo tagana ng perfect time nga ito kanila, Ginoo, din himo sila, Ginoo, o bata, matagaan mo sila, Ginoo, anak ko, God, kaya wala na imposibilidad kanimo, Lord. We only have to trust you, put our faith in you, and trust in you, Lord, and submit to you, Lord God, and continue to serve you, Lord, faithfully. Mao lang na, Lord, ang ngayon himuon, Ginoo, aron for your plan to be fulfilled in our lives, Lord God. Lord, masingal magaling kami, masawa magaling kami, mamama magaling kami, Lord. Ang importante, Ginoo, naaga, Ginoo, na masuklay sa giginahanglan na mo kusog at ako sa kagamunan na ma-perform na mo, ma-up na mo ang mga duties and responsibilities na inyong importante sa aming mga bata. Salamat kayo sa mga mama, Ginoo, na ang the process mo gina-equip o the process mo, Ginoo, nga gina-nurture, gina-mulda, Ginoo, parang kami labi pang pagtubo, iha sa espirituhan ng mga bata. Salamat ikaw mga panalangin sa tanang mga mama, Ginoo, aliya karon dili na mga oras sa ugat. Pagay ko ka, Lord, sa walay katapusan, nawata ang akong mga pagpasalamat pagkain pag-iman. Pinaagi sa damhanan ng ngalan ni Kristo, ang Ginoo man luwas. Amen.